Isang kapre na encounter ng isang pastor. Totoo nga ba ito? At ano nga ba ang dapat gawin kung makakita ka ng kapre? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! Magandang araw! Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po muli sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang, well, hinihingi ko po ang iyong suporta na i-subscribe na ito. Please support Filipino Vloggers. At sa araw na ito ay pag-uusapan nga po natin ang isang napaka-interesting na kwentong bayan o kwentong Pinoy. Marahil ay narinig mo na ang kwento patungkol sa kapre o ikaw mismo ay nakakita na ng nilalang na ito. Nung una, ayaw kong maniwala sa kapre, mga Evadgers, dahil akala ko ito lamang ay kwento-kwento ng mga matatanda at walang katotohanan at walang basehan. Pero nagbago ang lahat nung marinig ko ang kwento ng isang kati-katiwala, honest at kilalang pastor sa Maynila, specifically sa Quezon City, mga Evadgers, at ang kanyang pangalan ay Hyram Pangilinan. Nasabi niya na siya mismo ay naka-encounter ng isang tunay na kapre. Ayon sa kanyang salaysay, isang araw merong lumapit, nag-contact at humingi sa kanya ng tulong na isang may-ari ng factory. Dahil di umano, ang isa sa mga empleyadong babae nito ay kakaiba ang kinikilos na parang ito ay nagwawala at sobrang lakas. At nung dumating si Pastor Hyram sa lugar, nakita niya na 8 tao ang pumipigil sa babae. Imagine mga Evadgers kung gaano kalakas ang babaeng ito. Pinipigilan siya ng 8 tao pero nagpupumilit pa rin itong pumiglas. Nasaksihan ni Pastor Hyram sa kanyang pagdating na sa bawat binti ng babae, 2 tao ang pumipigil. Imagine mga Evadgers kung gaano nakalakas ang babae. Now, pinipigilan nila dahil magkukos ng damage sa loob ng factory ang babaeng ito kung sakaling makawala. At ayon sa isang witness doon sa lugar, ang sabi niya, bago nangyari ang insidente o bago naging ganon ang babae, nakita niya itong merong kausap sa labas ng bintana. Pero wala silang nakikitang tao na parang meron siyang kausap na invisible. At hindi lang yan, nakita pa nila ang babae na parang merong naguhubad sa damit nito na isang invisible na nilalang. Pinapahiga pa ang babae sa isang lamesa, tapos pagkatapos nun, meron silang nakikitang mga kiss mark sa katawan nito na parang merong isang invisible na nilalang na gumagalaw sa babae. Dahil napaka-unusual ng pangyayari at sobrang strange, tinawag na si Pastor Hyram. Well, Pastor Hyram, kilala sa Maynila, sa Quezon City, na isang pastor na gifted sa pagtataboy ng mga bad spirits. So, akala siguro ng may-ari ng factory, maybe ito ay isang Christian o born-again Christian. Kaya niya kinontak itong si Pastor Hyram. Pagdating ni Pastor Hyram doon sa mismong lugar, agad-agad niyang tinaboy ang demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ because he is a Christian. Well, the usual way na ginagawa ng isang pastor tulad nito ay kinakausap kung ano ang espiritu o ano ang nilalang na nagde-disturb sa babae. Well, habang kinakausap ng pastor ang babae, biglang sumagot ito sa isang napakakapal at napakalakas na boses na parang isang boses ng napakalaking tao. At sinabi nito na siya raw ay isang kapre na nakatira sa puno sa may labas ng kanilang building. At dagdag pa ng naturang kapre, nagkagusto siya sa babae, kaya ito ay kanyang pinagnanasaan at ginalaw. Ngayon, si Pastor Hyram ay nagdasal pa ng nagdasal at sa pangalan ni Jesus, tinaboy niya ang espiritu ng kapre na dumidisturb sa babae. So, tinaboy niya ng tinaboy, dasal siya ng dasal hanggang sa umabot ng 5 oras at sa wakas, umalis na rin ang kapre sa babae. Ayon sa paniniwala, ang mga kapre ay mayroong kakayahang maging invisible sa pamamagitan ng kanilang bahag. Kapag sinusuot nila ito, hindi na sila nakikita ng mga ordinaryong tao at madalas sila ay nakatira sa mga gubat o di kaya sa mga malalaking puno. At ayon sa paniniwala, umaabot sa halos 7 feet to 9 feet ang height ng mga kapre at sila ay mabalahibo at mga maiitim. Ang salitang kapre mismo
ay hango sa isang Arabic word na kafir, na ang ibig sabihin ay non-believers of Islam na tumutukoy sa mga African slaves noong unang panahon. And take note, ang mga Africans ay maiitim at malalaki. Maaring hindi lahat pero marami sa kanila ay ganon. Pagkatapos niyan, inadapt ng mga Spanish ang salitang kafir at ito ay ginawa nilang kafre. At nung sila ay mapadpad sa Pilipinas, na-encounter nila ang mga ita o yung mga negrito. Dahil kapareho sa mga kafir ang mga taong ito o katulad ng mga Africans ang itsura nila, tinawag nilang kafre ang mga negrito. Tapos dumating ang panahon na nireject na sa Spanya ang sistema ng slavery. Kaya dinala ng ilang mga Portuguese ang kanilang mga slaves dito sa Pilipinas. At ilan sa kanilang mga dinala ay yung mga Papuan. Ang mga Papuan po, mga Evadgers, ay katulad po ang features sa mga negrito o mga Africans. At nung dumating sa Pilipinas ang mga Papuan, sinabi nila sa mga Pilipino na ang mga Papuans ay mga kafre. At siguradong merong mga malalaki at maiitim na taong nahalo doon sa mga Papuan slaves na iyon. At marahil dumating ang isang araw na merong isang Pilipino na naka-encounter mismo ng totoong kapre. At ito ay kanyang sinabi sa mga Espanyol o sinabi niya sa mga kapwa Pilipino. At dahil wala silang maisip na katumbas na salita para i-describe yung nilalang na kanilang nakita, tinawag na lang nila itong kapre. And the tales goes on and on. At magpahanggang ngayon, mula noon, ang daming naka-encounter ng nilalang na ito. Sa tingin ko, bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, naniniwala na ang ating mga ninuno rito. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang tawag nila rito. Ayon sa ilang mga nakakita at nakasaksi mismo ng kapre, meron daw itong hawak-hawak na isang malaking sigarilyo na lagi niyang hinihit-hit. At hindi lang yan, madalas na nang titrip ng tao ang kapre. Minsan nang nagpatotoo rito ang ilang mga hikers mula sa Batangas. Nagulat kasi sila dahil paikot-ikot sila sa lugar na kanilang pinag-hikingan. Hindi sila makarating-rating sa kanilang destinasyon hanggang sa nagdesisyon ang isa sa kanila na mag-iwan ng mark doon sa kanilang dinadaanang lugar. At na-realize sila after na makita ang mga mark na paikot-ikot lamang sila sa lugar. Dahil dito sila ay sumigaw at humingi na ng tulong. At maya-maya ay dumating ang isang matandang matagal nang nakatira doon malapit sa lugar. At sabi niya, kayo ay napagtripan ng kapre dahil pinaniniwalaan na merong kapre doon sa lugar na yon. Dahil dyan, humingi pa sila ng tulong sa mga di umano'y taong merong kakayahang makausap ang mga kapre. At dumating nga ang taong ito at kanyang pinakiusapan ang kapre na itigil na ang pangtitrip sa mga hikers. At sa wakas, nakalaya na rin ang mga hikers at nakauwing payapa. At ayon sa paniniwala, madalas na nai-inlove at nagkakagusto sa isang babae ang isang kapre. Pwera na lang kung bakla ang kapre. Well, syempre, technically, hindi yun magkakagusto sa babae. Well, kidding aside mga Evadgers, pero the moment na magkakagusto raw ito sa isang babae, ay tuloy-tuloy na up to the next generation. Halimbawa, nagkagusto siya sa lola mo, magkakagusto rin ito sa anak ng lola mo, which is yung nanay mo, halimbawa. Tapos, yung nanay mo, kung magkakaanak ng babae na kapatid mo, magugustuhan rin ito. And generation to generation, mga Evadgers. Well, scientifically, it is not proven yet, pero ito ang paniniwala ng ilang mga matatanda. Well, kung tatanungin mo naman ang ibang bansa, specifically ang Amerika, meron din silang ganitong version ng kapre. Pero ang tawag sa kanila ay Bigfoot. Pinaniniwalaan na ang Bigfoot ay isang malaking nilalang na parang gorilla ang itsura. At maraming mga insidente at mga ilang video footage at mga pictures ang nagpapatunay na ito raw ay totoo at matatagpuan madalas sa mga kagubatan. Maraming mga tao ang naniniwala rito. Lalong-lalo na yung mga taong nakatira malapit sa lugar kung saan natagpuan di umano ang Bigfoot. At masasabi ko, merong resemblance ang istorya ng kapre at ng Bigfoot. Malay natin, iisa lang pala sila. Pero kung kayo naman ang tatanungin, Evadgers, meron ka bang karanasan patungkol sa kapre? Naniniwala ka ba rito? Please comment down below. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!